Mahal na mahal ko ang pag-ibig, pero hindi ito kailanman naging perpekto para sa akin. Hello, ang pangalan ko ay Ananda. Ako ay 25 taong gulang at nakatira sa isang maliit na bayan sa Batangas, sa tabi ng baybayin kung saan ang hangin ay laging maalinsangan at may amoy ng dagat. Palagi kong inakala na ang pag-ibig ay parang isang maayos na plano, tulad ng spreadsheet sa Excel, na may bawat detalye na nasa tamang lugar, walang aberya, walang hindi inaasahang pangyayari. Ngunit, gaya ng lagi nang nangyayari sa buhay, may sariling plano ito para sa akin, at dumating ito sa anyo ni Rico at ng kanyang dambuhalang aso na si Bantay. Nakilala ko si Rico sa isang maliit na kapehan sa kanto malapit sa aming bahay, ang uri ng lugar na may mga kahoy na mesa at mga bintanang naglalagay ng liwanag ng araw sa loob. Nakaupo siya sa tabi ng bintana, may hawak na librong tila sinisindihan ng init ng kanyang mga daliri, habang ang mainit na kape ay singaw ng bagong umaga. May kakaiba sa kanya na agad na kumatok sa puso ko, siguro ang paraan ng pagkakahawak niya sa libro, o ang mahinahong ngiti na ibinibigay niya sa mga tao sa paligid. Hindi ko mapigilang magkunwaring nakatitig lang ako sa labas ng bintana habang siya ay nagbabayad ng kape. Nang magtagpo ang aming mga mata, umiti siya at kumaway ng magaan. May hinihintay ka ba? Tanong niya nang may init na parang kumot sa malamig na araw. Hindi ako sumagot, nagpipigil lang ng paghinga, pinagmamasdan ang tanawin sa labas. Umiti siya at inalok akong makipagbahagi sa kanyang mesa dahil puno ang kapehan at mukhang aalis na siya. Siyempre, pumayag ako, sino ba ang tatanggi sa isang pag-uusap kasama ang isang lalaking mukhang maalalahanin at mabait sa isang lugar na puno ng natural na liwanag. Nagsimula kaming mag-usap ng madali. Si Rico ay may sense of humor at napaka-attentive. Kwento niya ang mga biyahe, hilig niya sa mga libro at trabaho sa isang kumpanya ng teknolohiya. Parang perpekto siya, masyadong maganda para maging totoo. Hanggang sa nabanggit niya si Bantay. Ah, may aso ka pala, tanong ko, sinusubukang maging casual pero may halong kaba na naiisip ko na baka ito ang simula ng magulong kwento. Sagot niya na may ningning sa mga mata. Isang malaking golden retriever. Siya ang pinakamalapit kong kaibigan. Doon nagsimula ang unang bitak ng perfect spreadsheet ng buhay ko. Hindi kasi ako tipong mahilig sa aso. Mas gusto ko ang mga pusa, independyente, tahimik, malinis. Pero hindi ko na sinabi iyon. Hindi ko kilala si Rico ng sapat para masaktan siya, lalo na't halatang mahal na mahal niya si Bantay. Sa ikatlong pagkikita namin, ipinakilala niya ako kay Bantay. Inanyayahan niya akong manood ng pelikula sa bahay niya sa Lipa City. Nang pumasok ako, sinalubong ako ng isang malambot at gininto ang bolang tumakbo papunta sa akin, umaabot sa tuhod, at tahol ng parang may paparating na sikat na tao. Tumawa si Rico habang hinahawakan ang tali na ginawang pansamantala para hawakan si Bantay. Kalma lang, bata. Siya si Ananda. Sinubukan kong umiti, pero abala ako sa paghawak ng bag ko at remote control na kinain ni Bantay mula sa kamay ko. Patuloy siyang tumatalon sa paligid, nilalamas ang kamay ko, at iniimbestigahan ang sapatos ko na parang may kailangang tuklasin na lihim ng sansinukob. Mukhang excited siya, sabi ko habang pilit pinananatiling magaan ang tono. Hinaplos ni Rico ang ulo ni Bantay. Excited siya dahil may bagong amoy na kailangan niyang suriin. At syempre, gusto niyang sirain ang mga bagong bagay. Doong napansin ko na ang sala ay medyo gulo na, mga unan na may mga punit, mga piraso ng papel na kagat-kagat sa isang sulok, at marka ng mga paa sa sofa. Nag-isip ako kung gaano katagal ang aabutin ko para ayusin ang gulo. Pero si Rico ay hindi alintana. Hinawakan niya si Bantay sa tali at dinala sa ibang kwarto, kinulong muna bago bumalik sa akin. Pasensya na, medyo intense siya, sabi niya. Intense? Ang tamang salita iyon para kay Bantay, pero hindi ko sinabi iyon. Sa halip, napagpasyahan kong bigyan ng pagkakataon ang aso, dahil si Rico ay tila tunay na masaya sa presensya ko. Ngunit hindi pa natatapos ang pagsubok. Sa kalagitnaan ng aming panonood ng pelikula, nakataka si Bantay mula sa kwarto at biglang lumusong sa gitna namin, inilagay ang malalaking paa sa sofa, at itinutulak ako sa gilid. Tumawa si Rico, pero napahinga ako ng malalim sa pagkadismaya. Bantay, bumalik ka sa pwesto mo, sabi niya habang pilit na tinatanggal ang aso sa akin, pero si Bantay ay sumandal na lang sa kanyang mga hita, dumudura sa t-shirt at sinusubukang dilaan ang mukha ni Rico.
Siguro naiinggit siya, biro ni Rico habang hinahaplos ang likod ng tenga ni Bantay. Naiinggit sa ano, tanong ko, nakataas ang kilay. Siyempre, sayo, sagot niya na may kilay na tumataas at kumikislap ang mga mata. Dapat sana ay cute iyon at cute nga. Pero doon ko naisip na kung gusto ko talagang mapasaya si Rico, kailangan ko munang mapasaya si Bantay. At hindi ako yung tipo na sumusuko. Paano nga ba kukunin ang loob ng isang dambuhalang golden retriever na parang gustong sirain ang bawat romantikong sandali namin ni Rico? Naisip ko, baka kailangan kong makipagbonding ng mag-isa kay Bantay. Continue. Minsan, ang pag-ibig ay nangangailangan ng pasensya at lakas ng loob na hindi mo inakala. Simula noon, sinimulan kong alamin kung paano makipagkaibigan kay Bantay ng mag-isa. Isang araw, sinabi ni Rico na dalhin ko siya sa paglalakad habang siya naman ay may mga kailangang tapusin sa trabaho sa bahay nila sa Lipa City. Mahilig siya sa lakad-lakad, sabi niya habang iniabot ang tali ni Bantay. Maganda to para mas makilala niyo ang isa't isa. Tumingin ako kay Bantay na nakaupo sa tabi ni Rico, kumakalog ang buntot ng kita niya ako. Parang naghihintay siya na akyatin ko siya at dalhin sa labas ng bahay. Sigurado ka ba? Tanong ko, medyo nag-aalangan. Naman, wag lang hayaang kumain ng bato, sagot ni Rico na may ngiting mapaglaro. Nagsimula kaming maglakad sa paligid ng barangay. Sa unang 5 minuto, maayos pa ang lahat. Pero nang makita ni Bantay ang isang skerel na nagtatakbo sa tabi ng kalsada, bigla siyang umalis na parang bagyong dumaan, hinila ako at halos matumba ako sa biglang lakad niya. Bantay, halika dito, sigaw ko, habang mahigpit na hinahawakan ang tali. Tumigil siya sa ilalim ng isang malaking mangga, amoy-amoy ang hangin na parang may mahalagang misteryo siyang gustong lutasin. Nang makalapit ako, hiningal na hiningal ako, may mga dahon na nakasabit sa buhok ko at medyo basang pawis. Ang kapal ng ulo mo, bulong ko habang pinapalamig ang likod ng leg ko. Tumingin si Bantay sa akin na may malalaking matang kayumanggi, nakalabas ang dila at para bang sinasabi niya, laro tayo. Doon ko naisip baka sobra akong seryosohin ang lahat. Siguro ay gusto lang niyang makipaglaro. Sa mga sumunod na araw, nagsimula akong magbuo ng mga simpleng gawain kasama si Bantay. Madalas ko siyang dinadala sa parke sa bayan namin. Bumili ako ng mga paborito niyang pagkain bilang gantimpala kapag nakikinig siya. Natutunan kong mas gusto niya ang mga reward kaysa sa mga utos. Isang hapon habang naglalaro kami sa damuhan, naglalaro kami ng habulan at hindi ko inasahan na mahuhulog ako sa damuhan at mababalutan ng putik. Ang aking maong ay puno ng dumi, may mga damo pa sa mga tagong lugar na hindi ko naman akalaing maabot niya. Ngunit hindi ko mapigilang tumawa ng malakas, isang tawa na matagal ko nang hindi naririnig mula sa sarili ko. Si Bantay ay tumatalon sa paligid, tahol ng masaya, parang kami lang ang nasa buong mundo. Pagbalik namin ng bahay, nakatayo si Rico sa pintuan, nakangiti at maihalong pagkatuwa sa mukha. Ano nangyari sa'yo? Tanong niya. Tumingin ako sa sarili ko sa salamin sa pintuan, nagkibit balikat at tumawa. Siguro tinanggap na ako ni Bantay, sabi ko habang pinapahid ang putik sa damit ko. Lumapit siya sa akin, tinanggal ang mga damo sa buhok ko, sabay sabi, ang galing mo. Hindi ko inakala na makukuha mo rin siya. Dapat ba akong mainsulto o ma-flatter, biro ko? Flatter na yan, sagot niya habang niyayakap ako ng mahigpit. Mahirap man siya, pero kapag minahal ka niya, panatag ka. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit sa isip ko habang niyayakap ko rin siya pabalik. Siguro si Bantay ay hindi lang hadlang. Siguro siya ang pagsusulit, ang paalala na hindi lahat sa buhay ay kailangang maging perpekto para maging mahalaga. Continue. Hindi ko inakala na ang isang aso ang magpapabago ng pananaw ko sa pag-ibig. Pagkatapos ng mga araw na iyon na puno ng tawanan at lundagan sa damuhan, unti-unti akong nakaramdam ng kakaibang koneksyon hindi lang kay Rico kundi pati na rin kay Bantay. Isang gabi, inanyayahan ako ni Rico sa bahay nila sa Lipa para sa isang espesyal na hapunan na siya mismo ang naghanda. Sa kusina, habang hinihiwa niya ang mga gulay, si Bantay ay lumilingon sa amin, tila ba interesado sa ginagawa namin. Tama ba na sinasabi nilang mahilig kang magluto? Tanong ko habang tumatawa nang makita ko si Bantay na sinusubukang agawin ang isang karot sa counter. Mahilig siyang kumain, sagot ni Rico, at inalis niya ang ilong ng aso sa gulay. Pero alam niyang para lang ito sa tao. Nagpatuloy siya sa pagluluto habang si Bantay ay nagkulong na lamang sa sahig,
tila tagapagbantay ng aming munting kainan. Matapos ang pagkain, umupo kami sa sofa para manood ng pelikula. Sa pagkakataong ito, hindi agad sumaklolo si Bantay sa gitna namin tulad ng dati. Sa halip, humiga siya sa aming mga paa, tila ba tinatanggap na ako bilang bahagi ng kanilang munting pamilya. Ngunit hindi pa tapos ang sorpresa. Nang tingnan ko ang maliit kong bag na binili ko matapos mag-ipon ng ilang buwan, napansin kong ito ay nasa sahig, punit-punit at bahagyang basa ng laway. Napatingin ako kay Rico, halatang nalulungkot din siya. Calm lang, mahal, sabi niya habang niyayakap ako. Babayaran ko ang bago para sa'yo. Naiintindihan ko ang kanyang punto, pero hindi iyon ang dahilan kung bakit ako nainis. Ang bag na iyon ay simbolo ng aking maayos, planadong buhay. Ngayon, nasira na ito dahil sa isang aso na tila ayaw akong payagan na maging malapit kay Rico nang walang gulo. Hindi ba pwedeng tigilan na niyang lamunin ang lahat ng nakikita niya? Tanong ko, hawak ang mga piraso ng bag na parang ebidensya ng isang krimen. Napangiti si Rico habang pilit tinatago ang tawa. Pangako, pipili ka ng kahit anong bag na gusto mo. Si Bantay, na parang nakakaintindi, ay dahan-dahang lumapit at inilagay ang ulo niya sa aking tuhod na may malungkot na tingin. Kahit nainis ako, hindi ko mapigilang maaliw sa kanyang pagkakasala. Maganda ang bag na iyon, sabi ni Rico habang pinapawi ang tawa. Pero kailangan mong maintindihan, hindi sinasadya ni Bantay. Ginagamit niya lang ang bibig niya para tuklasin ang mundo. Ginagamit ang bibig para tuklasin ang mundo, ulit ko na parang hindi makapaniwala. Lumapit si Rico at niyakap ako ng mahigpit. Alam kong parang hindi patas, pero minsan, ang pinakamagandang bagay sa buhay ay medyo magulo at hindi inaasahan. Tumigil ako sandali, pinagmamasdan si Bantay na nakatingin sa akin ng may pag-asa. Nasira ang bag ko, pero pinatawa niya ako, pinatakbo, pinadumi ang mga damit ko, at binigyan ako ng mga sandaling hindi ko inakala na kakailanganin ko. Siguro kailangan ko talagang matutong mag-relax, bulong ko habang hinahaplos ang ulo ni Bantay. Umiti si Rico at hinalikan ang aking noo. At tutulungan kitang gawin yan. Doon ko naisip na ang bag na iyon ay isang bagay lang, pwedeng palitan. Pero ang kalat na dala ni Bantay at ang pagmamahal ni Rico sa kanya ay nagturo sa akin ng isang napakahalagang aral. Hindi kailangang maging perpekto ang buhay para maging maganda. Minsan, mas maganda pa nga kapag medyo magulo. Continue. Minsan, ang tunay na pagmamahal ay natutuklasan sa gitna ng gulo at hindi inaasahang mga pangyayari. Sa mga sumunod na araw, unti-unti nang naging bahagi ako ng maliit na mundo ni Rico at Bantay. Ang mga unan na tiniklop ko sa sala ay punit-punit na, ang mga laruan ni Bantay ay kalat-kalat sa sahig, at ang mga sapatos ko ay madalas na pinapaliguan ng kanyang malalaking ilong. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may kakaibang saya na bumabalot sa aming munting tahanan. Isang umaga, ginising ako ni Bantay ng kanyang likutin ang aking mukha gamit ang malambot niyang dila, parang isang mainit na pagbati sa bagong araw. Napangiti ako sa kanyang pagkabagets at dahan-dahang tinanggal ang mga buhok sa aking mukha. Nung buksan ko ang mga mata, nakita ko si Rico na nakatingin sa akin mula sa pintuan, may ngiting puno ng pagmamahal. Good morning, Ananda, bati niya habang nilalakad ako papunta sa kusina. Habang nagkakape kami, napansin kong may bago ng init sa pagitan namin, hindi lang dahil sa mga umagang magkakasama, kundi dahil sa pagtanggap ko sa hindi inaasahang bahagi ng buhay. Si Bantay, ang aso na dati kong akalaing magiging hadlang, ay naging tulay ng aming samahan. Ngunit hindi lahat ay perpekto. Isang gabi, habang nag-uusap kami ni Rico sa sala, napansin kong may kakaibang tensyon sa kanyang mga mata. May gusto akong sabihin sa'yo, sabi niya na may bahagyang pag-aalinlangan. Nagtaka ako. Ano kaya iyon? Nagulat ako nang marinig ang balita na may mga plano si Rico na lumipat sa Maynila para sa isang malaking proyekto sa trabaho. Ibig sabihin, magiging mahirap ang distansya, dagdag niya. Hindi ko alam kung paano ko haharapin iyon. Sa kabila ng lahat, napagtanto ko na ang buhay ay puno ng mga pagbabago at ang pag-ibig ay hindi laging madali. Ngunit ang mga sandali naming tatlo, ako, si Rico, at si Bantay, ay isang patunay na kahit gaano man kalabo at kalito ang daan, may liwanag na nagmumula sa pagtanggap at pagmamahal. Habang iniisip ko ang darating na mga araw, hindi ko maiwasang magtanong, paano kaya namin haharapin ang bagong yugto ng aming buhay? At higit sa lahat,
paano namin mapapanatili ang pagmamahal na unti-unting nabuo sa gitna ng gulo? Continue. Hindi ko inakala na ang simpleng aso na si Bantay ang magpapabago ng takbo ng buhay ko, at ngayon, may mga lihim na unti-unting lumilitaw. Matapos ang balitang lilipat si Rico sa Maynila, naging masalimuot ang mga araw namin. Sa bawat ngiti at tawanan, may nakatagong kaba na pilit naming tinatago. Si Bantay, na dati ay palaging puno ng sigla, tila ba nararamdaman ang pagbabago. Minsan, habang naglalakad kami sa baybayin ng Nasugbu, napansin kong tumigil siya bigla at tumingin ng matagal sa isang direksyon, parang may nakita siyang hindi namin. Isang gabi, habang nakaupo kami ni Rico sa balkonahe, may narinig akong kakaibang ingay sa loob ng bahay. Nang buksan ko ang pinto ng kwarto ni Rico, nakita ko siyang nakikipag-usap sa isang babae na hindi ko kilala, mukhang seryoso ang kanilang pinag-uusapan. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko, at sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang takot na mawala siya. Ananda, hindi ko inaasahan na maririnig mo yan, sabi ni Rico nang makita ang aking mukha. May mga bagay akong kailangang ipaliwanag. Hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari, ngunit naramdaman ko na mailihim siyang tinatago. At si Bantay, sa kabila ng kanyang kalikutan, ay tila ba nakakaalam ng mga bagay na hindi namin nakikita. Ang aming buhay na dati ay puno ng tawanan at pagmamahal ay nagsimulang magbago. May mga tanong na hindi ko masagot at mga pangyayari na nagpapalabo sa lahat ng aking pinaniniwalaan. Habang nakatanaw kami sa ilaw ng mga bituin, naisip ko, sa gitna ng mga lihim at pagbabago, paano ko mapapanatili ang pagmamahal na unti-unting nabuo? At ano ang papel ni Bantay sa mga susunod na kabanata ng aming kwento? Continue. Ang pag-ibig ay puno ng misteryo at ngayon, tila may bagong lihim na unti-unting lumalabas sa dilim. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga pangyayaring iyon. Si Rico, na dati ay bukas palad sa lahat ng kwento at damdamin, ngayon tila may mga natatagong bagay sa akin. Ang babae sa bahay nila ay nagdulot ng kakaibang alon ng pag-aalinlangan sa puso ko. Ngunit higit sa lahat, si Bantay, ang aso na dati kong inakala na hadlang, ay naging obserbador ng lahat ng ito. Isang gabi, habang naglalakad kami sa tabing dagat ng Lemery, napansin kong may kakaibang kilos si Bantay. Tumigil siya, tumingin sa isang madilim na bahagi ng kagubatan sa gilid ng daan, at tila ba may naramdaman siya. Ngunit nang lapitan namin iyon, wala kaming nakita maliban sa katahimikan ng gabi. Parang may sinasabi siya sa atin, bulong ko kay Rico habang pinagmamasdan ang aso. Ngunit ang mga pangyayaring iyon ay parang paunang babala lamang sa mga pagsubok na darating. Nagsimula akong magtanong sa sarili ko, ano ba talaga ang nangyayari? At bakit parang may mga bagay na hindi sinasabi sa akin? Sa kabila ng lahat, pinipilit kong manatiling matatag. Alam kong ang pagmamahal ay hindi laging madali, pero may mga sandaling kailangang harapin ang dilim upang makita ang liwanag. Habang nilalakad namin pauwi, naramdaman ko ang malamig na hangin na sumalubong sa amin, kasabay ng tanong na bumabalot sa aking isipan, ano ba ang misteryong tinatago ni Rico? At paano ko mapoprotektahan ang pagmamahal namin laban sa mga lihim na unti-unting sumisira sa aming mundo? Continue. Hindi ko inakala na ang simpleng aso na si Bantay ay magiging susi sa aking kaligtasan at sa pagharap namin sa pinakamalalim na sikreto. Isang gabi, habang nag-iisa ako sa bahay ni Rico sa Lipa, narinig ko ang malalakas na yabag sa hagdan. Nang buksan ko ang pinto ng sala, nakita ko si Bantay na tila nasasabik, nakatingin siya sa pintuan ng kwarto ni Rico. Nang sundan ko ang tingin niya, naisip kong subukang buksan ang pinto. Sa loob, nakita ko ang mga sulat at mga litrato na nagpapakita ng isang buhay ni Rico na hindi niya pa nasabi sa akin, mga lumang relasyon, mga pangarap na nilimot, at mga desisyon na nagdala sa kanya sa lugar na ito. Naramdaman kong parang bumagsak ang mundo ko. Ngunit sa kabila ng sakit, may isang bagay na nagbigay sa akin ng lakas, ang katapatan ni Bantay na hindi kailanman nagbago. Naalala ko ang mga araw na kami ni Bantay ay naglaro sa damuhan, ang mga tawanan namin ni Rico sa ilalim ng araw ng Batangas, at ang mga pag-aaruga na unti-unti kong natutunan para sa aso na ito na naging bahagi ng buhay ko. Alam kong hindi madali ang mga pagsubok, pero handa akong harapin ang lahat, kasama si Rico at si Bantay. Habang hawak ko ang mga sulat, nagdesisyon akong kausapin si Rico ng tapat. Dahil sa kabila ng lahat ng lihim, naniniwala ako na ang tunay na pagmamahal ay hindi sumusuko. Ngunit may isang tanong na hindi ko pa masagot,
paano ko mapapanatili ang tiwala at pagmamahal kapag ang mga sikreto ay parang anino na palaging sumusunod? Continue. Ang puso ko ay nasa pagitan ng pag-asa at takot, pero handa akong harapin ang lahat para sa pagmamahal. Matapos kong makita ang mga lihim ni Rico, napagtanto ko na ang relasyon ay hindi lang puro saya at tawanan. May mga bagay na kailangang harapin ng matapang. Nang makausap ko siya, nakita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata, pero mas nakita ko ang pagnanais na maging bukas sa akin. Ananda, sabi niya, hindi madali ang nakaraan ko. Pero gusto kong malaman mo na ikaw ang gusto kong makasama sa hinaharap. Napaluha ako sa katapatan niya, kahit na masakit ang mga sikreto na unti-unti kong nalalaman. Ngunit sa likod ng lahat, nandyan si Bantay, na tila ba tagapagpaalala na kahit gaano man kalalim ang dagat ng problema, may magandang bukang liwayway na naghihintay. Nagsimula kaming muling magbuo ng aming mundo, ako, si Rico at si Bantay. Ang mga araw ay puno ng pag-aalaga, pagtawa, at kahit mga pagsubok na hindi namin inaasahan. Ngunit ang bawat hakbang ay may dalang lakas at pag-asa. Ngunit habang unti-unti kaming nagpapatibay, may isang bagong pangyayari na dumating, isang lihim na hindi ko inaasahan, na maaaring baguhin muli ang lahat. Ano kaya ang susunod na magiging hamon namin? At paano namin haharapin ang bagong paglalakbay na ito na tila puno ng misteryo? Continue. Ang bawat sandali ay puno ng hiwaga, at ang aming kwento ay hindi pa tapos. Isang araw, habang naglalakad kami ni Rico at Bantay sa baybayin ng Nasugbu, napansin ko ang isang kakaibang pakiramdam. Parang may mga matang sumusubaybay sa amin mula sa malayo, at ang hangin ay may dalang mga lihim na hindi namin pa naunawaan. Habang pinagmamasdan ko ang paglubog ng araw, naisip ko na ang aming buhay ay parang isang nobela, puno ng pag-ibig, gulo, at mga hindi inaasahang pangyayari. Ngunit may isang bagay na tiyak, hindi kami susuko. Si Rico, si Bantay, at ako, tatlong kaluluwa na pinagtagpo ng tadhana, bawat isa may kanya-kanyang sugat at tagumpay. At kahit gaano man kahirap ang mga pagsubok, naniniwala ako na ang pagmamahal ay may kapangyarihang lampasan ang lahat. Ngunit sa likod ng bawat ngiti, may mga tanong na patuloy na bumabalot sa aking isipan. Ano ang tunay na ibig sabihin ng pamilya? At hanggang saan ako handang lumaban para sa mga taong mahal ko? Habang hinihintay namin ang bagong yugto ng aming buhay, iniisip ko na ang lahat ng ito ay simula pa lamang ng isang mas malalim na kwento, isang kwento ng pag-ibig, pagtitiis, at mga lihim na kailangang tuklasin. At sa puso ko, naroon ang isang pangakong hindi magbabago, kahit ano paman ang mangyari, hindi ako susuko sa pagmamahal na ito. Hanggang dito muna ang aming kwento, ngunit ang misteryo ay patuloy na bubukas, at ang susunod na kabanata ay naghihintay sa amin. Ang bawat araw ay tila isang lihim na naghihintay na mabuksan, at ang aming kwento ay nagiging mas makulay at masalimuot. Hindi ko akalain na sa isang simpleng paglalakad sa tabing dagat ng Nasugbu, mararamdaman ko ang bigat ng mga tanong na bumabalot sa aming buhay. Si Rico, na palaging matatag at mahinahon, ay may mga sandaling tila naglalakad sa hangin, nag-iisip ng mga bagay na hindi niya agad na ibabahagi. Si Bantay naman, na dati kong inakala na hadlang, ay naging matapat na kasama, isang tagapagbantay ng aming mga lihim at tagapaghatid ng saya. Habang pinagmamasdan ko ang pulang paglubog ng araw sa likod ng mga bundok, naisip ko na ang buhay ay parang dagat, may mga alon ng saya, lungkot at misteryo. Ngunit sa kabila ng lahat, ang pagmamahal namin ay parang ilaw na patuloy na naglalakbay sa dilim. Ngunit may isang bagay na hindi ko pa malaman, isang lihim na nakatago sa mga anino ng nakaraan na maaaring sumira sa aming mundo. Isa itong hamon na kailangang harapin, ngunit hindi ko pa alam kung paano. Habang hinihintay namin ang bukang liwayway ng bagong araw, naroon ang isang tanong na bumabalot sa aking puso, handa ba akong harapin ang anong mangyayari? At hanggang saan ang kaya kong tiisin para sa pagmamahal na ito? Ang aming kwento ay patuloy na sumusulat ng mga pahina nito, puno ng pag-asa, pagkabigo, at mga lihim na naghihintay na mabunyag. Ngunit isa ang tiyak, hindi kami susuko, kahit ano paman ang dumating. At sa pagtatapos ng araw, ang tanong ay nananatili, ano ang susunod na yugto ng aming buhay? At paano namin haharapin ang mga bagong hamon na dala nito?